Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Walang nakikitang problema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si PBBM ay minsan na rin naging senator judge sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Muli namang iginiit ng Malacanang na hindi makikialam si PBBM sa proseso ng impeachment trial. Obserbahan lang nito ang hakbang na gagawin ni Senate President Francis G. Escudero. What is the controversy? It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, House Assistant Majority Leader at isa sa House Prosecutor sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, na hindi katanggap-tanggap ang compressed timeline ng pagdilitis sa pangalawang Pangulo. Tugon ito ng mambabatas matapos ipanukala ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang isang mabilis na timeline para sa impeachment case ni VP Sara. Paliwanag ni Congresswoman Zamora, hindi magiging makatarungan kung mamadaliin ang proseso. Anya, hindi magkakaroon ng sapat na oras para sa parehong panig upang magpakita ng mga ebidensya at magbigay ng tamang depensa. For the prosecution, we will be unable to present all of our evidence in just 2 days maybe. While for the defense, they would also not be able to defend themselves in such a short time. So this is both on a procedural side and on a substantive side of due process. Hataw Balita ngayon. Sinang-ayunan naman ng House of Representatives kagabi ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nagre-rekomendang sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the President o Vice President at Department of Education. Ayon sa komite, 4 na kaso ang inire-rekomendang isampa laban kay Duterte, kabilang ang technical malversation, perjury, bribery at plunder. May panawagan ding kasuhan ang iba pang opisyal ng gobyerno dahil sa katiwalian at pamimeke ng dokumento. Batay sa investigasyon, lumitaw ang paggamit umano ng peking acknowledgement receipt at mga kahina-hinalang dokumento mula naman sa OVP at DepEd na may kaugnayan sa paggamit ng mahigit 600 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. In the draft committee report, the following matters were exhaustively deliberated upon. Number 1, obstruction of inquiry. Number 2, misuse of confidential funds. Number 3, interference and bribery. And number 4, systemic flaws in the Joint Circular 2015-01. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa issue ng power supply sa Siquijor. Ipinatawag ni Pangulong Marcos sina outgoing Energy Secretary Rafael Lotilla at Acting Secretary Sharon Garin ukol sa sitwasyon ng kuryente sa Siquijor. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naglatag na ng short-term at long-term solutions upang maibsan ang hirap ng mga residente dahil sa power outage. Nagbigay na rin siya ng direktiba ang ating Pangulo para sa isang malalim na investigasyon sa power provider na Siquijor Island Power Cooperative. At inutos ng Pangulo ang agarang pagresolba sa matagal ng problema sa supply ng kuryente sa lalawigan. Hataw Balita ngayon.
Nagpasa ang Office of Public Counsel for Victims o OPCV na opisyal na pahayag sa International Criminal Court upang tutulan ng hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon ng Korte. Git ng OPCV, may malinaw na jurisdiksyon ang ICC sa mga umano'y crime against humanity mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 batay sa ebisa ng Rome Statute. Ayon sa OPCV, ang hamon ng depensa ay naglalayong patagalin ang proseso at magdudulot ng kawalan ng hustisya sa mga biktima. Inihayag din ng OPCV na kinilala mismo ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC ng kusa nitong isuko si Duterte noong Marso. Hataw Balita ngayon. Sinimulan na kahapon sa Manila Regional Trial Court Branch 51 ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito'y kaugnay ng kasong pagpatay kay dating Gobernador Roel de Gamo at iba pang biktima. Hindi nagbigay ng apela si Teves kaya't ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Ngayong araw inaasahang maghahain ng motion for bail si Attorney Ferdinand Topacio para humiling ng pansamantalang kalayaan ni Teves. Itinakda naman ang pre-trial sa darating na August 20. Today marks a critical step towards justice, and the private complainant, Congresswoman-elect Janice De Gamo, has waited so long for this. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga polis na panatilihin ang kanilang pisikal na kalusugan bilang bahagi ng disiplina sa serbisyo. Ayon sa PNP, hindi dapat lumagpas ng 5 kilo sa ideal weight ang mga polis kung nais nilang ma-promote. Maaaring maapektuhan ang promosyon ng mga polis na 2 beses na babagsak sa physical fitness tests. Nilinaw naman na may exemption ang mga pulis na may seryosong kondisyon sa kalusugan o may kapansanan. Hataw Balita ngayon. Samantala, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taunang 7,000 pesos medical allowance para sa mga guro at non-teaching personnel ng Department of Education. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin nitong matulungan ang mga empleyado sa gastusing medikal at itaguyod ang kanilang kalusugan. Saklaw ng allowance ang HMO enrollment, pagbili ng sariling HMO type package o direktang cash sa payroll, lalo na sa mga nasa liblib na lugar. Makakatanggap nito ang mga DepEd personnel ng may lagpas 6 na buwan na sa serbisyo, maliban sa consultants, job order workers at iba pang hindi regular na kawani. Hataw Balita ngayon. Hinimok ng Department of Education at DepEd ang mga magulang ng mga estudyante na makiisa sa early enrollment upang hindi maiwan sa mga lesson ang kanilang mga anak pagdating ng pasukan sa June 16. Hinigayat din ng ahensya ang mga magulang na makiisa sa Brigada Eskwela upang makita kung ano pang mga problema sa mga paaralan na gagamitin ng mga estudyante. Batay sa pagtaya ng DepEd, inaasahang nasa 27 million na mga mag-aaral ang magbabalik eskwela para sa school year 2025-2026. Hataw Balita ngayon. Mahina ang kita ngayon ng mga nagbebenta ng mga gamit pang-eskwela sa Divisoria dahil sa pag-usbong ng online shopping platforms. Itong nakikitang dahilan ng ilang mga nagtitinda sa Divisoria dahil na rin sa convenience ng online shopping. Ayon naman sa Department of Trade and Industry o DTI, talagang mas mababa ang presyo online dahil na rin sa mas mababang gastos sa operating expenses. Tumumal kami. Nung nakaraang taon, ang tinda ko, mga ganyan. Nakaka 8,000 akong benta. Ngayon, 150, 1,500, 2,000. Ang laki ng tinumal. Gawa ng online. Siyempre, nag-order na sila sa online. Yun nga, hindi na sila namimili dito sa amin. Nga medyo matumal. It could also be because of competition na bumaba din yung prices. Tapos kung online siya, of course, walang renta na binabayaran. So the e-commerce platform is also another consideration, no? That's why marami na ring pagbebentahan ng mga school supplies. So they need to put down the price to make themselves competitive. Hataw
Balita Ngayon. Higit 30,000 ng mga pulis nagde-deploy ng Philippine National Police para magbigay seguridad sa muling pagbubukas ng klase sa June 16. Mananatili sa normal alert status ang pambansang pulisya kahit na mag-umpisa na ang klase sa Lunes. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa discretion na ng mga regional directors o itataas ito base sa peace and order situation sa kani-kanilang mga nasasakupan. Samantala, nakahanda na rin ng mga pulis na tumulong sakaling maapektuhan ang mga eskwelahan ng araw-araw na pagbuhos ng ulan. Liban dun sa pagbibigay po ng police security is we want to assure them also na ready po ang police para mag-provide po ng public safety services at doon po sa mga lugar na patuloy pong nakakaranas po ng pag-ulan at may konting pagbabaha po ay lagi po tayong katuwang ng local government unit and of course yung ating Armed Forces of the Philippines. Hataw Balita Ngayon. Humingi ng paumanhin ng GB Florida Transport Incorporated kaugnay ng viral video ng kanilang mga bus na nagkakarera sa kalsada na nag-viral online. Ayon sa kumpanya, hindi nakaayon sa kanilang values at standards ang napanood sa video. Iniimbestigahan na nila ang issue at tinitiyak na nasa top priority nila ang kaligtasan ng mga mananakay. Pero hindi tinanggap ng Department of Transportation ang apology ng kumpanya at pinatawan ng 30 araw na suspensyon ng 15 unit ng bus. Ipinagutos din ni Transportation Secretary Vince Dizon na isailalim sa drug test ang mga driver ng bus company. Lahat ng driver ng buong Florida Bus Company ay required ngayon mag-mandatory drug test. Sisimulan sila kagaya ng ginawa natin sa Solid North. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ng Commission on Appointments ang ad interim appointments na Maria Norina Tagaro Casinal at Noli Rafol Pipo bilang mga commissioner ng COMELEC. Sa pagdinig, hinarap nila ang mga issue sa halalan, gaya ng 17 million overvotes at mababang overseas voter turnout, pati ang oposisyon sa kanilang kumpirmasyon. Tinanggihan ni Tagaro Casinal ang akusasyon ni Rogelio Rabanal na mali umano ang pagtanggi sa kanyang kandidatura noong 2022 at pinaliwanag na hindi valid ang kanilang Certificate of Candidacy. Matapos ang kumpirmasyon, nakatakdang magserbisyo ang dalawa sa COMELEC hanggang February 2, 2032. Hataw Balita Ngayon. Mariing kinundina ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak ang iligal at mapagsamantalang gawain ng ambulance chasing at nananawagan ng reforma para sa proteksyon ng mga marinong Pilipino. Ang ambulance chasing ay ang paglapit ng ilang abogado sa mga biktima o nasangkot sa legal na issue upang pilitin silang magsampa ng kaso kapalit ng malaking porsyento mula sa makukuhang danyos. Sa pagtitipon ng Philippine-Japan Manning Consultative Council, binigyang diin ni Kakdak ang kahalagahan ng conciliation o pagkakasundo bilang mas makatao at hindi stressful na paraan ng pagresolba ng labor disputes. Ayon sa Republic Act 10706 o Seafarers Protection Act, mahigpit na ipinagbabawal ang ganitong gawain para hindi masamantala ang kahinaan ng mga marino sa panahon ng krisis. Hataw Balita Ngayon. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na i-release na nila ang 1.347 billion pesos na pondo para sa pagpapatuloy ng e-Gates project sa mga pangunahing international gateways sa bansa. Layunin ng proyekto na pabilisin ang immigration process, bawasan ng pila at palakasin ang seguridad sa mga paliparan at pantalan. Sa ilalim ng Phase 2 ngayong taon, inaasang mapapalitan ng e-Gates ang 50% ng mga manual immigration counters. Target ng DBM na maging fully operational ang e-Gates sa mga piling paliparan at seaport bago o sa December 15, 2025.
Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Mark Carney na layunin nitong itaas ang budget ng bansa para sa national security. Sa gitna ito ng patuloy na paglaganap ng trade war sa pagitan ng US at Canada. Ito ang humahataw na balita ni Oralyn Quijano. Noong Lunes, iginiit ni Prime Minister Mark Carney na hindi na maaaring palaging umaasa ang Canada sa US pagdating sa depensa kaya't magpapatupad ng mas malawak na defense strategy sa loob ng bansa. Ayon kay Carney, plano ng Liberal government na maabot ang 2% NATO target sa pamamagitan ng paggastos ng karagdagang $9 billion ngayong taon. Ilalaan ang pondo sa pagtaas ng recruitment, pag-aayos ng mga kagamitan at pagbuo ng mga bagong relasyon sa pagtatanggol. Ikinatuwa naman ito ng Estados Unidos dahil matagal nang nagrereklamo ang US at iba pang mga kaalyado ng NATO sa hindi sapat na antas ng pagpopondo ng militar ng Canada. Noong mga nakalipas na taon, humigit kumulang 1.4% ng gross domestic product lang ang inilalaan ng Canada para sa defense budget. Samantala, kung maisa sa katuparan ang plano ni Carney, maaabot ng Canada ang target ng NATO na 5 taon ng mas maaga sa schedule. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Ibinalik muli ng US State Department ang pagpoproseso ng student visa para sa mga estudyante ng Harvard University matapos payagan muli ito ng korte. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Ibinalik ng US State Department ang pagpoproseso ng visa para sa mga Harvard at exchange students. Inutusan na ng US Department ang lahat ng konsulado sa iba't ibang bansa na ipagpatuloy ang pagpoproseso ng visitor visa ng mga estudyante ng Harvard University at mga exchange students. Ito ay matapos baliktarin ni US District Judge Alison Burroughs ang pansamantalang kautusan ni US President Donald Trump na naglalayong hadlangan ang pagpasok ng mga banyagang mag-aaral sa mga Ivy League institutions sa Estados Unidos. Ayon sa Pangulo, ang pansamantalang aksyong ito ay bahagi ng mga hakbang upang mapangalagaan ang pambansang seguridad ng bansa. Naglunsad din ang Pangulo ng mga hakbang laban sa ilan sa pinakamatatanda at pinakamayayamang universidad sa bansa, kabilang ang pagtigil ng $1 bilyong na grants at iba pang pondo para sa mga ito, pati na rin ang mungkahi na alisin ang kanilang tax-exempt status. Ikinatwira naman ng pamunuan ng Harvard na ginagawa lamang ito ng Pangulo bilang tugon sa pagtanggi ng universidad na ibigay sa pamahalaan ng kontrol sa pamamahala, curriculum at ideolohiya ng kanilang mga guro at tagapagturo. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ni US President Donald Trump na kasangkot ang Iran sa mga negosasyon ukol sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas, habang pinag-uusapan din ang papel ng Iran sa usapin ng Gaza hostage talks. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump na aktibong kasangkot ang Iran sa mga negosasyon para sa isang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa kanya, patuloy ang mga usapan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Iminungkahi ng Estados Unidos ang isang 60 araw na ceasefire na tinanggap ng Israel, gayunman tinanggihan ito ng Hamas sa ngayon. Sa ilalim ng panukalang ito, 28 Israeli hostages, buhay man o patay ang ilalabas sa unang linggo, kapalit ng pagpapalaya sa 1,236 na Palestinian prisoners at mga labi ng 180 Palestinians na nasawi. Tinalakay din ni Trump ang papel ng Iran sa nuclear negotiations, kung saan inilarawan niya ang bansa bilang mahusay na negosyador. Sinisikap umano ng Estados Unidos na makabuo ng isang kasunduan upang limitahan ang nuclear program ng Tehran. Binanggit din niyang nakikipag-ugnayan siya kamakailan sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabi nitong magpapatuloy ang mga pag-uusap sa mga darating na linggo. Sa ngayon, wala pang karagdagang detalye ang inilalabas ng White House ukol sa papel ng Iran sa negosasyon sa Gaza. Wala pa ring opisyal na pahayag ang Iran sa United Nations.
Mananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon habang patuloy ang pagsusumikap ng mga pangunahing bansa na makahanap ng daan patungo sa kapayapaan sa gitna ng tumitinding labanan. Patuloy kaming magbabantay at magbibigay ng update sa mga susunod na araw. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Patuloy na nakararanas ng matinding sama ng panahon ang Mississippi hanggang Western New York kung saan dalawa na ang nasawi noong nagdaang weekend. Ito ang umahataw na balita ni Abby Valdez. Habang matinding init ang nararanasan sa kanluran, mahigit 50 milyong katao naman mula Mississippi hanggang Western New York ang nasa ilalim noong Lunes sa slight freeze ng pagkakaranas sa mapaminsalang hangin, malalaking yelo o hail, flash flooding at posibleng mga buhawi o tornadoes. Itinuturong sanhi ng mga malalakas sa bagyong nararanasan mula Lunes ng hapon hanggang gabi ang cold front na bumabaybay mula Western New York hanggang Gulf Coast. Nasa ilalim din sa flood watch ang ilang bahagi ng Central at Western New York, kabilang ang mga lungsod ng Syracuse at Rochester dahil sa bantang pag-ulan ng 1 hanggang 3 pulgadang ulan sa maikling panahon. Ito'y maaaring magdulot ng pagbaha sa mga ilog, sapa at iba pang mabababang lugar. May higit 240 ulat ng mapaminsalang bagyo mula Texas hanggang Virginia, kabilang ang mga ulat ng yelong kasing laki ng grapefruit, hangin na may lakas na hanggang 90 miles per hour at ilang buhawi. Isang local state of disaster ang idiniklara noong linggo ng alkalde ng lungsod ng Canyon dahil sa matinding pinsalang dulot ng bagyo at malalaking yelo sa buong lungsod. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Iba't ibang aktibidad para sa ating mga kababayan ay isasagawa sa ibang mga bansa ngayong buwan ng Hunyo. Ito ang wahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ang ating mga kababayan sa Brunei na interesado sa agribusiness. Magkakaroon ng forum na usapang agribiz sa June 29, alas 9:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Anajat Complex, KPG Matamata Mukim Gadong, Bendar Seri, Begawan. Pag-uusapan dito ang tungkol sa fruit and vegetable productions and processing. Sa mga interesadong dumalo o mag-register lamang sa pamamagitan pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng OWA Brunei Darussalam. Samantala, ready na for release ang mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Qatar. Maaari maklaim ang inyong mga passport mula Linggo hanggang Huwebes, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong resibo at lumang passport. Para sa kumpletong listahan ng available passport for release, bumisita lamang sa bit.ly/Doha PEPPT Releasing. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Penticton, British Columbia sa Canada sa July 26 at 27 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Holy Cross School. Ang mga aplikante lamang na may kumpletong requirements ang iproproseso, kaya't sigurading kumpleto ang inyong dalang requirements. Maaari makita ang important reminders at appointment booking sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Vancouver sa facebook.com/PH in Vancouver. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Sa halip na i-dismiss, napagpasyahan ng impeachment court na ibalik ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ito upang hilingin sa Kamara ang patunay na hindi nila nilabagang nakasaad sa konstitusyon ang isang beses lamang kada taon na paghahain ng impeachment case. Sa mosyon na inihain ni Senator Ronald Bato de la Rosa, tinukoy nito ang 3 reklamong inihain laban kay VP Sara Duterte noong Disyembre bilang patunay ng posibleng paglabag at inihain ang mosyong i-dismiss ang kaso. Gayunpaman, iminungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na sa halip na i-dismiss ay ibalik muna ang kaso sa Kamara upang linawin ang issue at makakuha ng sertipikasyon. Sa botohan, 18 senador ang pumabor sa mosyon ni Cayetano na remand o ibalik ang kaso habang 5
ang tumutol. Tiniyak naman ni Senator Chis Escudero na kahit naka-adjourn ng impeachment court, magpapatuloy ang proseso gaya ng paglalabas ng summons at paghihintay ng sagot mula kay BP Duterte. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pangamba si Senator Sherwin Gatchalian sa naging desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, tila uncharted territory ang naging hakbang dahil wala itong sinusunod na president. Anya mas mainam sana ako itinuloy ang paglilitis upang maging bukas at patas ang proseso kahit pa maaari na ring ma-dismiss ang kaso sa dulo. Inalmahan din si Senator Coco Pimentel ang anyay. Very disappointing na hakbang ng Senado. Giit niya, walang konsepto ng return to sender sa korte at nagbabala na posibleng mauwi ito sa legal na kaso dahil sa ambiguous na motion. Walang konseptong return to sender sa mga legal proceedings. Sa postal office meron, pero sa legal proceedings sa korte walang ganun. Ako ba? Kaya nga, inulit ko kanina, bakit ba namin pinipilit na dismissal, remand, return, or any other synonym na nagbibigay ng mental picture na meron kami sinasauli or binibitawan ng Senado ang impeachment case. That is the problem. Pero gustong-gusto nila eh. So sila na magpaliwanag niya sa taong bayan. Hataw Balita ngayon. Tinuligsa ng ilang mambabatas ang grupo ang naging hakbang ng Senado na umuupong impeachment court na ibalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinundina ng Makabayan Bloc ang anilay unconstitutional na hakbang sa ginawa ng Senado. Ayon kay ACT Teachers Representative Franz Castro, responsibilidad ng Senado na husgahan ang kaso at hindi balik sa Kamara. Naniniwala rin si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel na ang political maneuvering ng Senado ay magre-resulta ng pagkasira ng demokrasya at galit ng taong bayan. Tinawag naman ng presidente ng grupong bayan na si Renato Reyes Jr. na legal gymnastics at naging galaw ng Senado. Hindi rin sang-ayon ng grupong Tindig Pilipinas sa kasalukuyang sitwasyon ng impeachment trial at sinabing urong-sulong ang Senado at walang paninindigan ng mga ito. Samantala, nauna nang sinabi ng isa sa mga House prosecutors na si Representative Bel Zamora na labag sa konstitusyon at hindi opsyon ang return to sender o pagbalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. Makakapanayam natin ngayong umaga si Dr. Christian P. Dagigan, ang OIC po, Director ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture. Magandang umaga po sa inyo, Doc Daki. Magandang umaga po, ma'am. At sa ating mga tagapakinig po at manonood, magandang umaga rin. Thank you for finding time with us. Unang tanong natin, malaga. Dahil syempre, mga kasambahay, mayroon tayong mga nababalitaan tungkol dito. Pero bago yan, kumustahin natin ang kalagayan ng ating animal industry po? Ang kalagayan po ng ating animal industry po ngayon ay, ayun po, alam naman natin marami tayong disease outbreak na nangyayari, na challenges po, pero nananatili po itong matatag. Tulad po, ayon po sa record ng PSA, ang ating poultry sector ay nagtala po ng pagtaas ng kanilang produksyon netong first quarter po ng taon. And then sa ating livestock naman po, lalo na sa pagbababoyan, bumaba po ang production natin dahil po sa sakit po na ASF. Pero maliban dito nananatiling aktibo po ang produksyon at patuloy po ang ating ginagawang mga programa para tumaas naman po ang produksyon ng ating mga alagang baboy. Okay. Pasensya na po, educate us. Gusto ko itanong ito. Parang kung natama yung pagkaalala ko, yung nabanggit niyo po kasi yung sakit, paano natin sinisigurado? Paano sinisigurado ng Bureau of Animal Industry ang kaligtasan ng industriya? Laban po sa sakit tulad na mayroon tayong African swine fever, mayroon tayong ASF, mayroon din tayong tinatawag na avian influenza.
kung aking maalala ng tama, itong mga nakalipas na taon, wala tayong masyadong pumapasok ng mga sakit ng ating livestock and poultry industry. And anong problema? Hindi ba natin masyadong nabantayan ito, sir? Ang ginagawa po ng BAI po ngayon, lalo po ngayon, is pinapaigting po natin yung, para dito naman po sa inland, dito sa Pilipinas, yung kaligtasan ng industriya natin, yung maigting po nating surveillance and monitoring system po. Ginagawa ho natin yan. And then regarding naman po sa pagpasok po ng sakit dito sa Pilipinas, yung mga smuggled po. Pero ngayon po sa aming panunungkulan, binabantayan po namin yan. Hinahabol po natin ang mga smugglers po. Okay. So meaning to say, kaya tayo nagkakaroon ng sakit because of the smuggled products? Yes, ma'am. Smuggled products like yung iba po mga product na ipinapasok sa ating bansa na walang kaukulang import permit. Ito yung mga galing sa mga bansang merong sakit, then itinatakas po papasok sa atin. Teka muna, saan idinadaan yan? Pag minsan po, dinadaan yan sa mga seaports, ganyan po. Pero dadaan sa customs o hindi na po? Dumadaan din po sa customs. Pero yung iba po kasi lalo yung mga maliliit na product po kasi tinatago ho ng mga ating kababayan yan, itinatakas po papasok sa atin. Okay, take note of that ha. Coming from Sir Ducky. Kaya dumadami ito kasi lumilitaw na may mga smuggled. Yes. Yung mga smuggled, yung nagiging dahilan. So dapat mapagbantay tayo. So tama po yung binabanggit natin na previously wala tayo masyadong nababalitaan ng mga sakit. Kailan lang pumasok itong mga iba't ibang sakit na ito? May ASF, African swine, may ASF, may avian influenza. Kailan po? Anong mga taon yung po ito? Yung avian influenza po, ito po ay dumating sa ating bansa mga bandang 2017 po. Pero ito pong avian influenza kasi po na ito na dumating sa ating bansa noong 2017 through migratory birds po. As per sa pag-aaral po natin dito sa BAI. Ang ASF naman po, ito po ay dumating dahil po sa mga dinadala ng mga foreigners or mga kapwa natin Pilipino na mga karne na galing sa mga affected countries. Okay. So, big sabihin, makikita natin dito kung saan nagkakaroon ng problema. Kung ito'y nanggagaling doon sa mga kababayan natin Pilipino na umuwi dito sa Pilipinas, alam nyo na kung sino ang ahensya ng gobyerno ang dapat na manugot dito. So, big sabihin, sir, mismo yung tanggapan ninyo ay alang nagiging problema as far as sa pagbabantay, sa mga surveillance, para at least maiwasan natin at masigurado natin na hindi magkakaroon ng mga sakit. Kasi, syempre po, di ba nakakaawa yung mga farmers? Nakita natin noong panahon na pinapatay yung mga daming mga baboy dahil infected ng African swine fever. Hindi naman masyadong nakabawi yung mga farmers natin, yung mga nagbababoy dahil nga sa limited lang ang pwedeng mabigay ng gobyerno. So take note of that. Coming from Sir Ducky from the Bureau of Animal Industry. Okay. So yung ahensya na dapat magbantay, take note, kayo pala yun. Ayan. Now, anong suporta? Sir, mayroon kayong gusto idagdag nun? Okay, regarding naman po sa pagbabantay, yung nakapasok po yung sakit na yan, talagang pinaigting na ho natin. Actually, ngayon po marami po tayong mga nakukumpiska sa airport and mga seaports po. Actually, ang pagbabantay po natin ngayon talagang napakahigpit po at madami na ho tayong nasunugan ng mga container vans po. Kasi sinusunog po natin yan. Pag nahuli po natin mga walang papel, mga smuggled po, talagang sinusunog po natin yan. Okay. And then yung mga kababayan po natin na nagdadala ng mga karne na walang karampatang permit ho, na galing ibang bansa. What do you mean by this? Yung karne na paano mapandala yan dito sa Pilipinas? Kanyan ma'am, dala-dala nila yan, hand carry po nila yan. Pag walang permit po, kinukuha natin yan. So, bibili sila na 2 kilo ng karne abroad? Yes, ma'am. Para saan? Ay inuuwi nila, regalo nila dito pagdating dito or papatikim nila sa kapamilya nila. Yung kakaibang karne ng baboy sa ibang bansa? Yes, ma'am. May mga ganung mga Pilipino? Meron po, ma'am. Para ikumpara yung karne natin dito o mas ano yung intention po? Hindi po natin alam, more on pasalubong po kasi nila. Pero hilaw po yun? May mga hilaw,
Yung mga frozen po kasi ilang oras lang naman po ang biyahe. Kapag malalapit na Pag dito sa malalapit, lalo pag Asian countries po. Oo, ngayon lang ako nakarinig niya na kailangan pwede ka pala magpasalubong ng karne ng baboy na nagagaling doon sa ibang... Pero ma'am, meron tayong mga bansa lang po na pwede nilang pagkuhanan pero dapat kumuha sila ng permit sa atin. May mga bansa naman po na hindi sila pwedeng kumuha, lalo na meron yung mga bansa na yun na may sakit na para sa hayop. Opo, kasi talaga naman mga kasambahay, makikita mo kung gaano kaawa-awa yung ating mga farmers. So, ibig sabihin, ito'y pinaigting na, so meaning to say, hindi na tayo mapapasukan. Yes ma'am, wala na pong halos po pasok. Ngayon ma'am, talagang ang pagbabantay natin, talaga sinasampulan natin sila. Talagang kinukuha po natin, airport pa lang po, kumpiskado na, ini-sprayan po ng mga tao natin dyan, ng disinfectant, para hindi na po magamit. So meaning to say, before hindi natin masyadong hinigpitan? Hinihigpitan pa rin ma'am, talagang po may mga matitigas po ang ulo. No. Alam nyo naman po na kung gustong ipasok, marami silang paraan. Okay, so alam na natin mga kasambahay ha, siguro ito, in-call natin ng attention yung mga ahensya na involved dito na pwedeng ma-prevent yan, pero dapat maghigpit tayo. Now, bago ko ibigay kay Amigo Sherwin, anong suporta ay binibigay ng Bureau of Animal Industry para doon sa mga livestock farmers, yung poultry farmers natin? In terms ng training, mayroon ba? May mga equipments ba? And of course, pwede rin ba mga financial assistance po? Nagbibigay po ang bain ng libreng training po tungkol sa animal health and management system, pati po lalo-lalo na sa biosecurity po. Ito po kasi yung number 1 para ma-prevent natin ang pagpasok ng sakit sa ating mga farm. Then vaccination program po, technical assistance nagbibigay din po. Pag may pagkakataon po, nagbibigay din po kami ng mga PPEs or mga disinfectants and sprayers sa mga farmers po. Oo. Alam mo, nakakatakot kasi itong balitang ito kasi baka mamaya halo na rin yan doon sa kinakain natin. Wala, nakakasigurado po ba kayo? Yes ma'am, nakakasiguro tayo lalo dito sa buong Pilipinas po, meron po tayong mga animal quarantine checkpoints po. Okay. Na nagtatrabaho po yan, 24/7 po ang operation na po ng ating mga quarantine checkpoints po, animal quarantine checkpoints. And even po dito sa Manila, mapapansin po ninyo, meron tayong tinatawag na NCR checkpoints. Lahat po ng hayop na pumapasok dito, papunta ng mga slaughterhouses, na binabantayan po naman ng National Meat Inspection Service, ang kapatid nating ahensya sa pagsisiguro ng pagkasinisigurado ho namin na walang sakit po yung mga kinakatay po. Do you have enough people po para at least mabantayan natin yung mga dapat natin bantayan? Yes ma'am, 24/7 nag-hire po kami ng napakaraming tao po para dyan po. Actually nangyari po yan nung panahon po ng ating butihing secretary, si Sec Kiko po ng DA. Maraming nagpapasalamat po kami sa kanya dahil na tupad po yung 24/7 operation po namin. Okay. At this point po, Doc Daki, ang ating co-host na si Amigo Sherwin Colobong, wala po dyan sa studio, ay mayroon po mga karagdagang katanungan. Okay, go ahead, Amigo Sherwin. Good morning po, sir. Tanong ko lang po kung ano-ano po bang mga region or province sa ngayon ang meron pong naitalang kaso ng ASF, kung meron po. Yung sa mga regions po, makikita po natin yan dun. So, meron po tayong tinatawag na ASF page po. Makikita po natin dyan kung anong region, anong probinsya, at anong mga munisipyo po. Nakalista po dyan. Pero ang cases po natin ngayon, hindi po tulad dati na sobrang dami po. Talagang medyo limited po ngayon. Pero ayun nga po, sinasabi ko pa rin, kahit limited po yung cases natin ng ASF ngayon, sana magtulungan pa rin po tayo para masugpo po ito. At ang hinihiling po namin yung reporting po. Kasi yung iba hindi po nagre-report. Pag hindi po nila ni-report, lalo pong kakalat yung sakit po. And ano po ang reaction niyo po, sir, doon po sa mga kababayan po natin na nagbebenta online ng mga pagkain po ng mga pet nila? Regarding naman po sa nagbebenta online ng pet, ang bai po, ang dami na ho naming kumbaga nilagay po sa Facebook page namin kung ano yung sino tong mga nagbebenta ng pet food na hindi rehistrado po. Kailangan magparehistro po kayo sa BAI. Okay, para makasigurado po tayo na yung kinakain po ng ating mga alaga ay safe po. Ayan. Salamat po, sir. At back to you, Annie.
Maraming salamat, Amigo Sherwin. So lalabas po dito, batay doon sa katanungan ni Amigo Sherwin, kailangan talaga yung mga nagbibenta nito ay rehistrado sa tanggapan ninyo. Yung mga binibenta po nilang produkto po is rehistrado po sa amin. Okay. Sa usapin po ng African Swine Fever, sa usapin ng ASF at avian influenza, ano ang gusto mong ipanawagan, reminder o kaya assurance sa public na huwag kayo matakot dahil nakabantay at kung may nakalabas man before, ito ay tinitiyak namin na hindi na ito mangyayari kasi mas sinigpitan pa namin yung mga pagbabantay. And maybe you can call the attention also po of other government agencies para at least makatulong ninyo po. Go ahead, sir. Yes po. Unang-una po, inihikayat po namin yung mga nasa ground po, lalo-lalo na yung mga farmers po mismo natin na mag-practice po sila nung talagang strict biosecurity po para sa mga alaga po nila. And then pag nakakakita po sila ng kakaiba po sa mga alaga nila, tulad ng mataas na kaso ng pagkamatay po, mag-report po agad sila sa sa amin ho o kaya sa kanilang Municipal Agriculture Office or Municipal Veterinary Office ho. Ang LGU po katulong natin sa pagsugpo po ng sakit. Pag ito po ay naagapan natin agad, maiwasan po natin ang malalang outbreak po. Okay. Quickly lang po, kanina nabanggit natin na kayo tumutulong, may training, may equipment and financial aid. What if dito sa ating broadcast ngayong umaga, may mga nakikinig? Pwede bang ako'y isang farmer, pwede ba akong mabigyan ng tulong? Gusto ko mag-alaga ng baboy, gusto ko mag-alaga ng kalabaw. Panahon ni President Joseph Estrada, namimigay ng kalabaw. Nakakapagbigay ba kayo ng ganong klaseng assistance, sir? Meron po tayong programa through our Farm Operations Group and National Livestock Program po sa mga ganyan po yung pagbibigay po natin ng assistance tulad ng mga gusto nilang alagaan po. Magsulat lang po sila dito sa Bureau of Animal Industry and then ang initial po niyan, i-check po yung kakayahan po ng farmers natin na alagaan kasi sayang po yung ibibigay nating genetics pag hindi naman po maalagaan mabuti. Okay. Mga kasambahay, tayo po ay nagpapasalamat dito sa ating panauhin ngayong umaga. Si Dr. Christian P. Dagigan, ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture. Maraming salamat po sa inyo. Sa ngalan ni Kuya Daniel Lason, kami po nagpapasalamat. Kayo'y panauhin namin dito sa Hataw Balita Ngayon. Bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya sa paggawa ng mabuti sa kapwa, muling isinagawa ng Members Church of God International Western Australia ang isang makabuluhang aktibidad na layuning makatulong sa mga nangangailangan. Matagumpay na isinagawa ng grupo ang quarterly mass blood donation drive, isang gawaing nagpapakita ng pagkakaisa, malasakit at tunay na paglilingkod sa kapwa. Ito ang humahataw na balita ni Mariel Latosa. Bang na puno ng kabutihan. Iyan ang mensaheng dala ng pangalawang blood donation drive ng Members Church of God International o MCGI ngayong taon sa Western Australia. Katuwang ang Australian Red Cross Lifeblood, patuloy ang pagsuporta ng grupo sa panawagan para sa sapat at ligtas na supply ng dugo sa mga ospital sa bansa at ang makatulong sa kapwa. Muling nakiisa ang mga miyembro ng MCGI sa pagdugtong ng buhay sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng kanilang quarterly blood donation campaign na isinagawa noong 8 ng Hunyo taong 2025. Napakahalaga ng ganitong mga klaseng publiko dahil una, nakakapagdugtong tayo ng buhay sa kapwa-tao at nadadamayan natin yung mga nangangailangan talaga ng dugo. Kasi ngayon marami talaga nangangailangan ng dugo. Hindi lang sa Pilipinas, maging dito sa abroad at Australia. It's a good work po. Act of good work po siya. It's a small act pero it can make a big difference. Hindi kasi nabibili yung dugo walang gamot. So, hindi siya na-manufacture sa lab. Ayon sa datos ng Lifeblood Australia, humigit kumulang 1,050 na pasyente na ang nakinabang sa mga naipong dugo mula sa Western Australia MCGI donors mula taong 2022 hanggang sa kasalukuyang taon.
Kabilang dito ang 235 na red blood cells at 115 na plasma. 55 dito ay kabilang sa mga donors sa nagdaang mass blood donation na ginanap noong Linggo, ika-8 ng Hunyo 2025. Mula 2022 hanggang sa ngayon, nasa 3,657 patients na ang natulungan ng mga MCGI donors sa kabuuan ng Australia. Inaasahang mas marami pa ang matutulungan sa susunod na mga buwan at taon. Actually, first time ko po mag-donate ng dugo. Nakakaba po, syempre, dahil hindi ko alam yung mararamdaman ko, kung masakit ba. Pero naisip ko din po na pagkakataon ko na ito na makatulong sa mga nangangailangan ng dugo. At masaya po ako na makabahagi sa panukala ni Kuya Daniel. At loobin po, hindi po ito yung last at tuloy-tuloy na po. Salamat sa Diyos. We have helped Papua New Guinea, East Timor. We do have helped a few of our surrounding neighbours. Sometimes a little bit of New Zealand. Well, you know, the feeling to save somebody's life, literally, is just, it's worth more than anything. You don't have to spend any money. It's just a little bit of your time. You get to spend it with your community. And hopefully we will send you a text message and tell you the day and the hospital that we've used your blood. You can keep track of your donations. So it's just a great, good feeling, a good purpose in life to be able to help somebody. Para sa MCGI, ang pagtulong ay hindi lamang isang beses na gawain kundi isang paraan ng pamumuhay. Saan mang dako ng mundo naroroon ang kanilang grupo, layunin nilang maipamalas ang kabutihan sa kapwa, anuman ang lahi, relihiyon o estado sa buhay. Hindi lang dugo ang ibinabahagi rito sa blood donation site ng MCGI Western Australia, kundi ang pag-asa at pagmamalasakit. Sa likod ng bawat donasyon ay ang advokasya na tumulong saan mang dako ng mundo at anumang oras na kinakailangan. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, na ipapakita nila ang kanilang pananampalataya. Mariel Latoza, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 15, Talatang 13. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. At yan po mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-11 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.